please ha. Dito na lang po para mas Baka mas stress ka. Okay, so mauna na po, Miss Judy Ann. I just wanna ask, kasi I'm also a mom. So, pinapakain niyo po rin ba ng sardines yung mga kids niyo? Of course. Okay. Oo, kasi importante malaman nila na hindi porket tinawag natin itong sardinas lang siya. Okay. Maraming sustansya ang sardines, and at the same time, we also have to learn na, you know, yung sardinas alone is a complete proper meal already. Hindi siya junk food, hindi siya fast food na pwede mo lang yung, what I'm trying to say is, hindi siya yung basta mo lang naisip na, ay, parang gusto ko na ganito. Ito yung mega sardines na gugustuhin mong staple siya sa bahay, na gusto mo ma-introduce sa mga bata at a very young age for the simple reason that it will benefit them in the long run. Okay, my next question po. Ano po yung usually na dishes or meals na pine-prepare niyo po for your family, especially for the kids, para ma-appreciate nila yung sardines? Alam mo, uunahin mo talaga yan sa omelette. Sa omelette? Omelette with cheese. Okay. Kasi lalo na kung hindi pa sila sanay sa pagkain ng sardinas. Kasi ang pagkain naman ng sardinas, dahil nga napakalambot niya, di ba? Hindi siya agad na-appreciate, lalo ng bata. Yes, sa atin walang problema yan eh. Pero ako kasi bata pa lang ako, napalaki na ako ng sardinas. So, staple talaga sa akin yan, lalo na nung lumipat na ako ng Manila. Omelette. Pag okay na yung omelette, introduce mo naman through pasta. Pasta is Pwede nice. rin. With basil and a bit of spaghetti sauce. Then they'll realize, Mama, what's this? Why is it different but it's very yummy? Then you tell them, it's sardines. Pakita nyo sa kanila yung mega sardines, and then from there, include them sa paggagawa nito sa kusina. And then you ask them, oh, if you were to make your own meal using this mega sardines, how do you want to experience it? How do you want to cook it? Para ma-appreciate nila nag-impart ka ng skill, ma-appreciate mo sa kanila kung gaano kasarap ang sardinas at kung gaano magiging kabuti sa katawan nila. Okay. Thank you. Thank you. Miss Judy Ann, could you also tell us ano yung pinaka-fondest memory nyo with mega sardines or sardines in particular? Okay, kasi kami, growing up, syempre naka-budget lang kami. Especially when my mom left for Canada, naka-budget talaga kami. Even if we were working already, ako nagtrabaho ko when I was 8. Hindi man ibig sabihin pag young actress ka or child actress ka, malaki ang sweldo mo eh. Ang sinisweldo ko lang nung araw, from Antipolo, hindi naman yung dati na, ngayon kasi bigayan na ng sweldo, pagkatapos may sweldo ka na, especially kung hindi naman bababa ng 2,000. Rekta na yan. Nung araw, kahit 1,500 lang ang sweldo, babalikan mo pa yan. Hihintayin mo pa yan. So talagang, maghihigpit ka ng sinturon. So kami, dahil wala naman kaming means of buying other condiments at that time, rekta lata na talaga. May tanim kami kalamansi. Yan na talaga. Kumbaga nasanay ako ng ganung buhay. And isa yan sa mga most treasured memories ko. Kasi doon ako natutong mag-appreciate na. Doon ako natuto na masarap ang simpleng buhay. Hindi naman kailangan magarbo lagi ang pagkain. Kung minsan na yung pagkain natin payapa at tahimik, yun ay hinahanap natin. Pero sa mga edad natin yan, huwag tayo magsilungaling. Hindi na natin gusto yung mga garbong pagkain. Ngayon, what I do kapag ako na lang sa bahay, nakapasok na yung mga bata, sila ay nakapasok na, and hindi na ako nakapagluto ng lunch ko, alam na ng mga kasama namin sa bahay yan, makahanda na ako na kung wala akong atsara, meron akong kimchi, meron akong sardinas. Baka isipin niyo, bakit may kimchi? Kasi gusto ko mas masustansya yung kinakain ko. So yung perfect balance ng asim at anghang ng kimchi na parang kalamansi, tapos may naglalaway. Tapos may mega sardines, tapos may init na kanin. Yun na yung cheat day ko. Kasi talagang bihira ako mag-white rice. Always have quinoa. Pero yung pag hindi ko talaga kaya dahil pagod na pagod ako, deserve ko na puting kanin, Lord. Sasamahan mo na ng mega sardines, Lord. Kaya ko, gusto ko to. So, yun lang. Hanggang ngayon, it's still my happy meal. Yun pa rin ang yun pa rin yung kaligayahan. Simple pagkain. Also, as a brand ambassador, have you also nakapunta na po kayo sa canning facility ng Mega Sardines? Not yet, but I would want to because gusto ko talagang makita kung gaano ang linis kasi ng proseso ng Mega Sardines. Isa sa mga bagay
when they asked me to be their ambassador is how they're very careful in canning their sardines, kung gaano nila sinisiguro na ang bawat laman ng bawat lata ay matatambok na sardinas. Yung talaga masusulit yung pera mo kasi ang mahal talaga ng bilihin mo. Huwag tayo. Alam naman natin yan, dati tayo mga nanay, tayo namimili ng mga pagkain. Diba? Alam natin yan. So, naghahanap talaga tayo ng sulit. So, ito talaga yung pinakasulit. And, malaking bagay din kasi dito sa family-owned company. For me, if a company is owned by a family, it is well taken care of. It's full of love, it's full of compassion. And nakikita ko siya sa lahat ng empleyado ng Mega Sardines. So, everybody is happy. All smiles sila palagi. Yung ang-gaang ng aura nila. And yun yung isa sa mga ipinagpapasalamat ko talaga na kinukuha ko ng mga kumpanya and with these companies, I feel so blessed kasi napabahagian ako ng positive energy nila. So, yun yung pinakagusto ko talaga sa mga. Thank you. Sa akin po, Miss Judy Ann, marami pong variants ang Mega Sardines. Ano po sa mga variants ito yung pinaka-gusto nyo kasama po ng family nyo, like sila Ryan, tsaka yung mga anak nyo, at bakit po? Ako, syempre, personal na favorite ko talaga yung original variant. Bakit po? Kasi walang tatahol sa original. Kasi doon naman nagsimula ang lahat, di ba? Doon lumago ang lahat ng variants from that original recipe. Sumunod doon, yung Spanish sardines. Kasi yan yung pwede mong laruin. You can put it in a pasta, pwede mong gawing fried rice. Actually, kahit yung anong variants, pwede mong i-fried rice. Isa pa yung pwede pala sa mga bagets, fried rice. Fried rice. Lagyan mo ng scrambled egg. Ay, ang saya niyan. And then, kapag medyo nasa mood talaga ako kumain ng marami, yung maanghang, yung chili. Favorite ka rin. Kasi iba rin naman yung may kagat. Tapos, minsan yan, actually hindi minsan, lagi ako ibaon yan sa set. Kasi, pag heavy ang day ko on my shooting day, I'll have a heavy breakfast. And I need my breakfast to be hefty and nutritious kasi to last me throughout the day. And I would always have sardines with me kasi yun yung lasang hinahanap ko. Yun yung lasa na gusto ko para happy lang ako. Sabi ko sa inyo, madali akong kumapit sa lasa eh. Pero kapag kinapitan ko to, ay hindi ko talaga siya lulubayan. Sila Ryan po, tsaka yung mga anak nyo, ano po ang favorite nila na variant? Si Ryan is always a Spanish sardines. Ano talaga siya, yung very basic kasi, yung lasa ng Spanish sardines. At saka gusto niya yun yung mas malutong pa. So, ipiprito ko pa yan. Tapos, lalagyan ko ng sunny side up egg na crispy yung gilid. Para talagang pak na pak. Si Johan, parang ako, mahilig yan ng pag-explore ng lasa. Mahilig kasi siya sa sardinas. Si Luna, I'd be very honest, hindi ko naman kayo bubulain, hindi ko pa siya masyado introduce sa sardinas ngayon. Kasi, ano pa yung panlasa niya pa eh, hindi pa masyadong wide. Hindi pa siya masyadong open to explore other types of dishes. Siyempre, at 8 years old, andun pa lang siya sa kung ano lang yung trip niya. Like, of course, creamy pasta, anything with cream. With Lucho, ngayon ko pa lang siya mai-introduce. Kasi medyo mas adventurous na siya kumain ngayon. Athlete kasi, so pag sinabi ko sa kanya na, oh, you have to eat this because you have to recover. You've been training for a week already. Kailangan kumain ka ng tama. Minsan, ang training niya twice a day. So, tinuturuan ko na siya ngayon kumain ng sandwich. Kasi kanin talaga yung batang yan. May kanin na yan, may pasta pa yan. So, siya talaga yung literal na carbs on carbs on carbs kasi may patatas pa yan sa hilo. So, now that he's really trying to understand the nutrient factor of being an athlete, ngayon nag-explore na siya. So, ngayon ko na siya i-introduce sa benefits ng sardines. Nagustuhan niya na kasi yung salmon, nagustuhan niya na yung mga ibang isda. Ngayon, iba, dadaling ko na siya sa sardinas. Yung basic na kung paano ko siya kinakain. Kasi para malaman ko kung pareho ba talaga kami ng panlasa nito.
yung last question ko po, Miss Juday, ang dami pong mga endorsement. What do you think po na kayo ang perfect endorser ng Mega Sardines? Paano nag-match paano po nag-match yung characteristic nyo and yung personality nyo bilang perfect endorser nga po ng Mega Sardines? Alam mo, hindi ko alam kung ako dapat ang sumagot niyan kasi para masyado naman ako nag-aangat ng bangko. But I would like, siguro ang masasabi ko lang, I'm just so grateful na napili ako ng Mega Sardines to be their brand ambassador. It wasn't hard to deal with them, that's one. Two, hindi siya kailangan pag-isipan talaga eh. Kasi if you have a trust dun sa brand and you're really using the brand, bakit mo pa questionin? Kasi alam mo naman yung produkto, alam mo yung quality. I am just so happy na hanggang ngayon, I am still a Mega brand ambassador. Thank you po, Miss Juday. Siguro po, nakita ko doon dahil po, di ba, pinapangalaga ng Mega Sardines ang family and family-oriented po kayo. So, I think napaka-perfect fit po talaga sa inyo. Ay, gusto ko at least yun ang lagi. Tuloy ko lang din po sa inyo kung ano, pero yun po ang nakita namin bilang mga consumer po. Salamat. Thank you po, Miss Baka Juday. mabash kasi ako pag sa akin. Thank you po. What does it mean to you to celebrate National Sardines Month with Mega? Alam mo, gusto ko lang sabihin, hindi na to dapat National Sardines Month. It should be celebrated every day. Kasi, again, babalik na, para lang ako sinupla. Babalik ako dun sa, dahil ang mahal ng bilihin, isa to sa mga bagay na, alam mo, pwede mong top of the year grocery list kasi hindi siya kakaltasan ng matindi sa bank account mo, sa pitaka mo, and napaka-versatile niya. Ginawa ni Ninong Rai kanina, nagsalad siya. Ang dami mo na makukuhang mga tips on how to upgrade your sardines, or if you just want to be very simple and basic like me, kalamansi lang at sili, isa nga chili garlic oil lang eh. Nabak na yun, diba? Ang dami ang wide na ng mundo at ng ginagalawa ng Mega Sardines. I'm just so happy na every time we celebrate National Mega Sardines Month, yung mukha ng mga audience are excited and you're able to bring happiness to them. Gusto ko yung feeling na nakapagpasaya ako. Gusto ko yung pakiramdam na on a Sunday, alam ng team ko yan, as much as possible, I will not accept any work on a Sunday kasi holy grail yan eh. Dahil most of the time, Lucho and Luna's football game would fall on either Saturday on a Sunday or Sunday. And those are the moments that I really don't want to miss. But this is an exception. For the simple reason na this only happens once a year. And I only get to see the participants and the audience once a year. And I'm so happy that this year is very much attended. Last year kasi pwede kami maghabulan kasi medyo iba rin yung weather noon eh, no? Medyo mahirap din yung it was a Saturday, it was very traffic, so ang dami nang hindi nakahabol. And then it fell on a Sunday. It was a beautiful weather. And ang saya, I was able to meet, ito kasi rin yung moment na nami-meet ko yung mga boss ko, nakapagpasalamat ako sa kanila, and I don't get to do that often. And it's important for me na makapagpasalamat ako talaga sa kanila. Yes, Mom. Did you ever create a dish ganito Mega Sardines? Then, sinerve mo sa kanila? Hindi pa sa ngayon. Hindi pa sa ngayon for the simple reason na busy ako. Hindi naman ako magsisinungaling. But we would always, I have a chef consultant. We would always play around with ideas every time na mag-R&D kami. Ngayon kasi, I have Chef's Night happening in Anridogo. It's the 28th, December 8th, and December 22. So every time na nag-meal prep kami for the Chef's Night, I would always bring products for us to play around. Because I wanted to offer something new. I wanted to offer something different na experience. Yung mapapawaw ka, like yung hanchos, na medyo parang hindi mo iisipin na pwede mo palang pabonggahin ang simpleng kangkong. So that's what I really wanted to do with Mega. And when that happens, I think the first people that should taste that should be my bosses. Additional lang. Kanina po pinalabas ko yung trailer ng Mas Ganda. Magkakaroon po ba ng participation ng Mega Sardines?
Sana nagkaroon sila. Para mahirap lang singitan. But the movie kasi is very serious. And I think adding in products in a movie like that serious and parang sa collaboration na tagal namin hinintay, parang baka imbes na makatulong sa brand, baka hindi makatulong kasi baka masyadong pinupush. Alam mo naman ang opinion ng mga tao ngayon, maingay ang opinion ng tao sa social media. And when you're watching a very serious film, and horror at that, parang medyo nakakailang lang na bigla ko na nakikitang brand na obvious na pinopromote because it's my brand. And I don't want that to happen to any of my brands that I am endorsing kasi hindi nila deserve. If there's one movie na pwede pumasok ang mga brands, I would think it would be a rom-com or a comedy, but not on a horror film or a drama film or a historical film at that. Kasi madali palagpasin yun sa mga rom-com. Ang dali mong ipasok yun. Pero yung seryoso kayo nagtatakutan. May sabihin. Mababali yung emosyon dahil. Huwag natin dalhin doon. Gusto nga natin paakyatin ang emosyon at takutin ng mga tao. So we don't want na magkaroon lang ng ganong image yung pelikula and yung brand na parang ay masyado namang pelikula. It's gonna be unfair for both the producer and the company itself. Pero pwede silang mag-black screening sila. Oh yes, Yes. definitely. We would invite all of our bosses for private screening or for the premiere night. Sa ngayon, just really hoping that Espantajo would really do good pagdating ng December 25 kasi sobrang deserve makita, lalo ng Gen Z, kung gaano kahusay sa Chito. Yes. Ito yung pelikula talaga na trinaba. Tatak niya talaga to eh. And I saw parts of the film already. Ako na yung gumawa nun. Andun ako nung sinetap yun. Andun ako nung binubuo yung linya. Pero manghang-mangha pa rin ako sa mata ni Chito Robbins. Iba yung kulit ng utak niya kasi may mga eksena siyang binabali. So it is something na kahit ako na-excite na manood yung buong pelikula. Kasi ang dami niyang binago eh. So hindi ko alam kung ano kanya nabasan. Ako na lang last. Yes. As a mom, how do you balance family and career? That's a very good question. Thank you, Your Honor. I think for you to be able to balance both family life and career, you need to know your priorities. And you also, ako kasi nagpapaalam ako sa mga anak ko, lalo sa kasama ko, kapag halimbawa may gusto akong gawing project, hindi magpaalam para sabihin, uy, pwede ko bang gawin to? Hindi, magpapaalam ako para sabihin, gusto ko to project na ito gagawin ko. Tapos magpapaalam ako sa mga anak ko para alam lang nila that there are nights na uuwi ako na tulog na sila. Pero I would always make it a point na kahit anong oras ako umuwi from my shoot, gigising ako ng alas 5 kasi gusto kong ako yung gumigising sa kanila. Every day para pumasok sa school. Sasamahan ko sila mag-breakfast. Gagawin ko yung baon nila. Gagawin ko yung baon ni Ryan. Pag nakapasok na sila, kasi si Johan umaalis ng alas 5:30. So, pag alis niya, si Lucho at Luna naman ang gigisingin ko. Tapos gagawin ko yung mga baon nila. So it was a routine. It is a routine until now na kapag hindi ko siya nagagawa, alam ng team ko yan. Ibig sabihin, pag nakita nila akong bad trip o medyo mabigat ang pakiramdam ko sa set, kasi hindi ko nagawang samahan yung mga anak ko sa umaga. So, hindi lang siya dahil gusto ko lang gusto ko manalo ng gininto ang pusong ina-awardee. Hindi naman. Yun kasi yung mga hindi mo na maibabalik na moments na sa taon nila, sa edad nila, sa buhay nila. And those little things would mean a lot to them growing up. And iyon yung mga bagay na gusto kong madala nila sa puso nila hanggang magkapamilya na sila, that it is important to give your time to your children kasi ang bilis talaga nila lumaki. Na-realize namin ni Ryan yan during the pandemic. We were looking at them at na-realize namin, my God, lumaki talaga sila sa mata namin.
literally because of the pandemic, we saw how they evolved, how they matured, kung paano sila mag-isip about the pandemic, paano sila naging compassionate about the pandemic, and kung gaano kaiksi ang buhay. So, hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa araw na yun. So, it's important for me na I get to say I love you to them every morning, I get to kiss them every morning, I get to talk to them every day. Pagdating sa career, I am just really so blessed now na siguro dahil ang tagal ko na rin naman sa industriya, I was able to, yung nakapaglatag na ako ng maayos na pakikisama sa mga tao. So yung may mga request ako na sa mga producers ko, before I accept the project, okay po, ito yung schedule ko. Pero po, pag halimbawa may time na biglang may mag-surface na activity, like si Lucho would have tournaments abroad, gusto ko ako yung kasama niya. Gusto ko kasama ako sa moments na yun. Kailangan ko pong bawiin yung araw, papalitan ko na lang po. Or halimbawa, may activity nila sa schools nila, or may PTC, or may something, kailangan ko bawiin yung araw na yun, papalitan ko po. But pero sabi, okay po ako sa project, pero ito po yung latag ko. Kung okay po sa inyo, then let's do it. Pero kung medyo makaka-delay ako, and hindi maganda para sa proyekto yung mga delays na mangyayari, I would totally understand kung hindi na ako yung kukunin nila. Naku, naiintindihan naman nila ako. And hanggang ngayon palagi sinasabi, lalo pag natatapos ang bawat project, sobra yung pasasalamat ko talaga sa kanila. Kasi ibinibigay nila yung respetong yun para makasama ko yung mga bata, makasama ko si Ryan, mabisita ko sila sa mga schools nila, mapuntahan ko yung bawat activities nila. That's how I'm able to balance it. And my team knows what I want and what I do. Bago pa makarating sa akin, na-filter na nila. And hindi na kailangan makarating sa akin yung mga bagay na hindi na dapat makarating sa akin. Kasi, para hindi na mas maging magulo pa, para lang magawa ko yung trabaho ko bilang artista, magawa ko rin yung trabaho ko bilang chef sa Angry Dobo, and magawa ko yung trabaho ko bilang nanay at asawa. Actually, hindi trabaho yun eh. That is your obligation and your responsibility na pinagsumpaan ninyo mag-asawa. And that alone, kung wala sila, hindi ko rin naman magagawa yung, may bibigay yung energy ko sa kung anumang project na ginagawa ko. So, they have to be balanced. Otherwise, may isang maliligwak at imposibleng pamilya ko yun. So, if I step back from making movies or series, it is simply because I wanted to spend more time with my family. And I'm just so grateful na I'm always given that, that chance na maintindihan yung schedule ko. Alright, I think that's it.